Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang dumaraming bilang ng mga PMA graduates. Karamihan sa kanila mga retired generals. Yung nagiging dismayado na sila sa nangyayari sa ating gobyerno. I think last week, 62 members of PMA class 1988, karamihan mga general, nagperma ng manifesto, kinukundina nila yung pagkulong ng kanilang classmate. Pinakulong ng Quadcom si General Wilkins Villanueva. So, 62 PMA generals. So, malaking bagay yan. Alam mo, ang mga PMAers, nagdadamayan ang mga yan eh. And then, 2 days ago, merong open letter signed by generals, mostly PMAers. Kine-question nila yung dagdag bawas sa budget. I-discuss ko sandali yan. Ngayon lang umaga, meron akong napanood sa Reels, posted by Pilipinas Ngayon. Ang title is, Another PMA Retired, May Matinding Babala kay Marcos Jr. sa kanyang administrasyon. Matatapos din ang ligaya mo. Okay, so pakinggan natin dito at bigyan natin ng reaksyon. Hanggat maaga, huwag mo kaming akusahan na kami ay mga destabilizer sa sala na ikaw ang gumawa. Hindi mo kayang linglangin at itago ang katotohanan, BBM, na nagpabaya ka, nag-abuso kayo o abusado kayo sa inyong mga kapangyarihan. Tandaan lamang ninyo na naandito kami at patuloy kaming gagabay para mapangalagaan ang kapakanan ng taong bayan at ang mahal namin sa buhay. Pinaaalalahanan lang namin kayo na hindi tulog ang taong bayan at nandito kami para malaman mo. Matatapos din ang ligaya. Ulitin natin. Ulit. BBM, hanggat maaga, huwag mo kaming akusahan na kami ay mga destabilizer sa sala na ikaw ang gumawa. Hindi mo kayang linglangin at itago ang katotohanan, BBM, na nagpabaya ka, nag-abuso kayo o abusado kayo sa inyong mga kapangyarihan. Tandaan lamang ninyo na naandito kami at patuloy kaming gagabay para mapangalagaan ang kapakanan ng taong bayan at ang mahal namin sa buhay. Pinaaalalahanan lang namin kayo na hindi tulog ang taong bayan at nandito kami para malaman mo. Matatapos din ang ligaya. Okay, ulitin ko ha. Posted ito by Pilipinas Ngayon sa Facebook Reels. Sinearch ko ang pangalan niya, hindi ko mahanap, but sa itsura pa lang, military haircut, yung pagsasalita, parang mukhang PMA graduate. But i-research ko muna anong pangalan. But I'm very sure, ang tapang naman niyo. Publish sa social media, wala namang masama. Warning lang itong sa kanya. Ang tapang naman ng, kung totoong PMA graduate ito, paki-comment. Ano bang class niya, anong pangalan niya. Ang tapang ng kanyang pahayag. So far, ito na yung pinakamatapang na pahayag na narinig ko. Okay, sinulat ko ang kanya. Tandaan lamang ninyo na nandito kami at patuloy kaming gagabay para mapangalagaan ang kapakanan ng taong bayan at mahal namin sa buhay.
Pinaalalahanan namin kayo na hindi tulog ang taong bayan. Wow! Nandito kami para malaman mo, matatapos din ang ligaya mo. Talagang may laman ang kanyang sinasabi. Basahin natin ang mga comments, ano? Tingnan natin mga comments. Tadio Kalangan Kulang, ito ang nag-post. I'm also an enlisted man in the Philippine Constabulary, sir. Ito nag-post. And became commission officer, rose from the rank. Sana tayo, sir, to protect the people and our family. Tadio Kulang, retired Philippine Constabulary. Tinagdag pa niya, all retired enlisted man will also behind you, sir. Aside from all of you, our senior officers, tama sir, hindi tayo ang destabilizer sa sala na ginawa ng presidente na iyan. Okay. Althea Lavender, nasaan na ba ang pangako mo BBM ang bugas na 20 kilos? Celso Orig, sana po ganyan kayo mga senior officers. You are our shield. Matt Garcia, tama sir, inabuso niya ang kapangyarihan. Ang kakampi niya ay mga, hindi ko na lang banggitin, yung mga kakampi. Junaida Sumalinog, kaming mga OFW sir, lahat pera namin nasa Pinas. Kakadismaya administrasyon, di na safety ang Pilipinas ngayon. Jenny Tan, correct, ilaban natin ang kapakanan ng ating bansa at ang mamamayang Pilipino. Okay, so, ulitin ko ha. 2 days ago, mayroong open letter, mga PME graduates din. Yung matandaan ko nagperma si Retired Admiral Danilo Abinuha ng Philippine Coast Guard, Lieutenant General Aurelio Baladad ng Philippine Army, Major General Batak ng PNP. Basta 8 o 9 silang general na pumirma plus others. So, nagiging mas vocal na ngayon ang mga men in uniform, of course, retired. Kasi ang mga nasa active, wala tayong maasahan dahil bawal sa kanila. Kaya itong mga retired ang nagiging vocal. Sabi nga ni ex-Senator Trillanes, yung namomonitor niya sa chat group ng mga PMEers ay umiingay, lumalakas yung ugong-ugong na nagkakaroon na ng pagkakadismaya. Sabi ni ex-Senator Trillanes na medyo delikado ang administrasyong ito kasi may mga lakad daw na mayroong offer ng mga grupo, political groups, offer dito sa mga men in uniform. Sabi niya, both active and retired. Pag may nangyari, mayroong kapalit. Ganon po ang pagkaka-explain ni ex-Senator Trillanes. At sabi niya, pag hindi nagtagumpay ang administrasyong ito na mapatanggal si VP Sara through impeachment, malamang hindi matatapos ni PBBM ang kanyang termino. Okay, dito, merong post ng Optic Politics 14 hours ago. Sabi, binabantayan ng DOJ at ni PBBM ang kilos ng militar bago magsampa ng kaso kay PRRD. Kasi nag-recommend na ng nag-recommend na ng Quadcom na sasampa ng kaso
si PRRD, Senator Bato, Senator Bongo at iba pa, Albayalde, Senas, mga dating PNP chief ng crimes against humanity. Pag matuloy yan, anong reaksyon ng militar, both active and retired? So ito yung optics politics binabantayan. So, pagdasal po natin ng ating bayan na sana walang gulong mangyari kasi itong mga kaguluhan ito ang talunan, walang iba kundi ang taong bayan, ang mga nasa laylayan.